Hi, I'm Allen and welcome to Dinato Drawing Podcast episode 35. 35. Ayun, Happy New Year guys and Happy New Year, sorry, nakamute ka pa yata. Ayan. Hi guys. Happy New Year. Ayun, Happy 2024. Happy New Year guys and sana maganda yung New Year natin. Sana all. Ayun pala, sobrang natagalan tayo ng post kasi sobrang busy nung December. Kaya kahit yung guest natin, di natin ma-line up kasi sobrang busy din nila nung December. Kaya this year na, this 2024 na natin itutuloy yung mga guesting. And yun, sana maluwag na rin yung mga sked nila and malatag na natin yung mga kanya-kanyang sked. Ayun pala, bago tayo mag-start, siguro salamat sa lahat ng sumuporta ng Dinato Drawing Podcast. Last year lang kami nagsimula and nakakatuwa na hindi ko in-expect na sobrang daming susuporta na kung sino-sino na hindi ko in-expect na makikinig dito sa podcast. And nung tinignan namin yung Spotify rap, sobrang nakakatuwa kasi ang expected ko lang na top fans doon is around 20, mga ganun, 30. Pero nakita ko, grabe, 213 top fans doon sa Spotify rap na talagang nakakatuwa kahit nagsisimula pa lang kami. And ayun, nagtingin din ako ng mga bansa na hindi lang pala sa Pilipinas na may nakikinig ng podcast. Ang top countries na nakikinig sa podcast are galing sa Canada, United States, UAE, and Japan. Ayun, sobrang solid talaga. Salamat. And abangan nyo kasi may magkakaroon tayo ng bagong segment dito sa Dinato Drawing Podcast na gagawa ko ng link dito sa Spotify rap sa Spotify na doon nyo ilalagay. Ito yung sinasabi kong magandang simula ng 2024. Doon nyo ilalagay lahat ng drawing nyo sa buhay na gusto nyong kulayan this year. So gagawa ko ng Google form, tapos doon nyo lang isulat kahit sino, pwedeng anonymous, pwedeng magpakilala kayo. And yun, babasahin ko siya at the end of every episode. So, yun. Sana magsulat kayo ng mga drawing nyo sa buhay and feel free to share kung anong gusto nyo i-manifest at kukulayan ngayong taon. Bago tayo mag-start, ayun, pakilala natin naman yung co-host natin. Nakilala nyo siya sa season 2 ng Dinato Drawing Podcast na si Yula. Yan. Hi, ayun guys. Hello, kamusta na kayo? It's me again. So, ayun, pag-uusapan. Ayun pala, teka, bago tayo mag-start, saktong-sakto kasi gusto ko talagang gumawa ng ganito. Kasi parang gusto ko may kabatuhan ng mga movie reviews, yan, mga ganyan napapanood, series, or books, kahit ganun. Lahat ng pwedeng i-geek out na ganyan. Gusto ko i-review or parang magbigay lang ng opinion or reviews, mga ganyan. And saktong-sakto kasi kakatapos lang namin manood ng Malyari. Yung Malyari na entry sa MMFF. And gusto namin siyang i-review. Ito, parang spoilery review. Na kung di nyo pa napapanood yung Malyari, siguro Please avoid watching first. Para hindi kayo ma-spoil. oo. Tawag dito, skip nyo muna tong episode. Ay, oo nga pala. So, yung ibang countries, sige, shoutout na natin yung ibang countries. Hindi lang, yung top 5 lang yung in-announce ko kanina. So, shoutout muna natin sa lahat ng listeners sa Singapore, Denmark, Australia, UK, United Kingdom, Hong Kong, Malaysia, Norway, Ireland, Thailand, Germany, South Korea, Grabe. Laos, Vietnam, Saudi Arabia, Taiwan, Bahrain, Spain, New Zealand, Sweden, Finland, Romania, Italy, Netherlands, and Brazil. The
Malayo. Pagka nagkaroon ng North Korea, yun, ewan ko, sobrang solid talaga yun pagka nagkaroon. So yun, siguro habang intro namin, no, ayun, kung nag-aabang kayo ng review dito sa Malyari and gusto nyo lang ng insights about Malyari, siguro i-release ko to medyo nakahinga na para para hindi naman sila ma-spoil sa mga hindi pa nakakanood. And yun, siguro simulan na natin, no, Yula, saan? Nagdasal no? Kasi dahil pari yung bida. Nagdasal. Pero ito, itong Malyari kasi, parang sobrang solid na addition. Actually, yung batch ngayon ng MMFF sobrang solid kasi parang, binali niya ulit yung trend. Kasi 'di ba ang trend 'di ba dati Vice Ganda, Enting Gabisote, True. Shake Rattle and Roll na maraming edition or tas puro series. Parang May pansin ako, parang paulit-ulit before yung mga artists. Kunwari, Enting Cabisote, Big Soto, Vice Ganda, and then Shake Rattle and Roll. Tas Coco Martin. Ay, oo, Coco Martin. Parang paulit-ulit na yung mga artists kapag MMFF movies. Tas parang ngayon, parang sumugal sila sa ulit. Kasi sumugal na sila dati, yung mga indie, yung katulad yung mga batch nung Saving Sally na ganun. And nakita nila hindi nag-work ng umpisa, tapos binalik nila nung last ulit. Tapos ngayon talaga sobrang ang ganda, parang curated yung films ngayon sa MMFF. Sobrang solid yung lineup and promising talaga yung plots talaga. Hindi yung parang katulad dati na alam mo yung for fun. Kasi 'di ba pag Christmas talaga gusto ng pamilya mag-enjoy. Gusto talaga yung mga horror, sigawan, ganyan usual MMFF. Tsaka nagbigyan ng spotlight yung mga millennials, director, and then yung mga new artists or actors na nanggaling pa sa theater. Ayun, yung parang, yung ngayon talaga, masasabi mo na nag-evolve yung MMFF. Kasi ang diverse ng mga yung 10 movies Hindi, unlike before na, ayun nga, mostly Enteng Cabisote or yung mga previous movies na usual na napapanood ng Pinoy. Totoo yun naging diverse and talagang parang new age ng ulit ng cinema. Tapos gusto kasi di ba ng MMFF is mabalik yung mga tao sa sinihan. And dahil nga nauso na yung streaming mas sila open na sa iba't ibang theme, parang na-open yung tao sa iba't ibang diverse na na plot. And yun, siguro yun din yung nag-open ngayon na nag-risk yung management to showcase yung ganitong mga films. So ito, start na natin haba na intro natin. Baka nahinip na yun. Baka umalis yung mga tao. Di joke lang. Ayun pala, yung Malyari, tungkol siya sa first ever documented serial killer dito sa Pilipinas. Kasi inisip natin, may serial killer ba dito sa Pilipinas? Kasi sa ibang bansa, ang dami Tapos, ang lupit pa nito, kasi siya nga yung first serial killer, pari pa siya. So, pari na, pumapatay ng tao. So, sobrang, pa lang, yung thought na yun, parang sobrang controversial na agad Controversial na hindi mo akalain na pare pa yung first serial killer na totoo. Filipino. Kaya parang Nakaka-fascinate. Panoorin talaga. Yun pa lang, yung thought pa lang na yun. So, maka-curious ka agad bakit ganun. And, bago tayo magbigay ng plot points, mag-deep dive, bigay ka muna ng rating. Yun muna, parang, yung sige. pinaka-rating mo sa film? Ako, i-relate ko ng 8. Kasi overall, maganda talaga yung movie. Lalo na ngayon kasi may
nababalik ng klaseng ganong movie. Tapos, ayun, especially Piolo Pascual, deserving. Grabe kasi yung nag-give niya sa justice ng movie na yun. Kumbaga, parang walang pwedeng pumalit sa role na yun. Bagay talaga kay Piolo. Yung especially na 3 character, yung pinortray niya doon sa film. Sobrang hirap. And then, ayun nga, worth it siyang panoorin for me. So, ikaw? Yung sa akin kasi, yung Malyari, parang, sa akin maganda siya around siguro, kung i-rate ko siya, 8.5 or 9 or mga ganon. Ang sa akin, ang ganda nung pagkakasulat, seamless siya eh. Ang hirap nung theme, sabihin ko ba agad yung ano? Ang niya, yung parang plot points niya is, yung bida is nag-astral projection, may time travel. Iko-connect mo siya sa history ng Philippines. Tapos, iko-connect mo siya sa culture ng Philippines. And pati, ang taba ng utak nung nagsulat eh. Parang, paano mo siya gagawin ng ganun na hindi siya nakakagulo sa movie. Kumbaga, parang mapapaganon ka pagka ganun sobrang complex nung theme eh. Nung mga ilalagay mo sa film eh. And, ang sa akin, ang ganda nung, dahil nga, ang laki ng budget nila eh. Parang sobrang backed up sila ng Warner Brothers eh. True. Yan diba? pa lang, no? Sa akin, grabe. Ang galing. Sabi ko kung mabibigyan ng chance yung mga Filipino directors, yung mga producers na ganito, kayang-kayang gumawa ng quality talaga. Sobrang quality. Kung tutusin, pag binigyan mo talaga siya ng pondo, talaga may budget. Wala, ang ganda. Yung parang yung mga details, yung small details, yung animation ng mga kung ano man dun sa film, yung parang mga ghouls or yung mga visuals, yung visual effects. Talagang pulido eh. Hindi siya yung alam mo yung hindi ginastosan. Ano talaga eh. Yung opening scene pa lang, sobrang ang ganda na eh. Sobrang visually stunning na. Yung pang throughout the film, talagang And sa akin, ang ganda ng cinematography, lighting, sound scoring. Ang ganda. Ang ganda nung may mga off lang na lines, tapos medyo sa horror side, medyo medyo duda or medyo unnecessary yung jump scares or basta sa horror side, hindi siya sa akin ganun kapasado. Pero all throughout the plot, yung writing, yung flow ng plot, gusto ko doon, sobrang panalo ng plot. Tsaka parang sana finocus na lang yung movie more on psychological or theme kesa doon sa horror. Pero yun nga, goods naman din siya. Kasi ma-appreciate mo pa rin throughout yung film. So, ayun pala, siya, directed by Derek Cabrido. Yan. Siya rin yung nag-direct ng Clarita, I think. And, yun nga, parang ang ganda nung pagkakalatag. Sobrang taba ng utak nung nagsulat. Grabe yun. Yung horror side lang is, feeling ko dapat, medyo off lang yung timing. Pero, if parang naanuhan yun, parang nagbigyan pa ng mas na-amplify pa yung scene. Kasi may mga scene doon na parang, bakit kailangan ng ganun? Ba't kailangan ng ganun? Naintindihan ko yung thought nung process, bakit nagpapakita yung mga multo. Pero, medyo off lang yung sa akin. Ayun, ikaw ba? Ako din. Kasi yun nga, sana finocus nila more on sa psychological or thriller theme. Kasi nga, unnecessary yung mga pananakot, ganun. Tapos, yung may mga aswang, para sa akin lang naman. Ay, sa akin, may ko dun sa aswang. Ang ganda nung, yung execution, lang, pero ang ganda nung pagkakatahi dun sa plot. Kasi ang hirap isingit nun eh. Mamaya, puntahan natin yun pag dinip dive na natin yung Malyari.
So, nag-start yung Malyari sa yung film na yon is, yung alam ko kay Maylin Dizon ba? Or Kay Maylin. kay Maylin na? Kay Maylin. Hindi ba yung kay Janela? Alam ko kay Maylin eh. Ang naalala ko, umpisahan natin dun sa kay Maylin Dizon na lang. Oo. Na, umpisa pa lang, malalaman mo may budget yung film. Kasi yung mga alitap-tap, ang ganda ng pagkakagawa eh. Parang Pilipinas sa probinsya na ganun kaliwanag, ganun ka. Siguro nung time na yun, yung mga 1800s, ganun yung sobrang dami ng alitap-tap pa siguro. Yan ang ganda nung scene, sobrang payapa eh. Kala mo ganun eh. Tapos dun dumating si Piolo, tapos parang dun nangyari yung pagpatay. Pero ang ganda. Malalaman mo agad na may budget kasi yung visual effects pa lang nung alitap-tap. Iba na eh. Hindi siya yung parang computer. Alam mo yung computer sa mga teleserye? Oo. Ganun yung hilaw na Yun, hindi eh. Hindi mo makikita dun eh. Nag-evolve, no? Halatang nag-prepare talaga sila. Oo, may budget. May budget. May budget. May naalala din ako. Oo. Pero parang part siya sa first scene na parang doon may pinakita si Piolo ng pugot na ulo. Yun nga yun. Yun, di ba? Yung kay Janela. Ayun, isa yun sa mga first scene. Yung first scene is, explain natin. Sige. Yung mga dito, sinabihan na namin kayo, spoiler review to So, kung nandito kayo, wag kayo magalit kasi sinabihan na kayo ng may spoilers yung movie, yung podcast na to. So, ayun, yung scene na yun is nakahiga si Janela sa ospital, tas parang in critical condition. Tapos, si Jonathan, yung present Piolo, may dala siyang parang bag. Tapos, ang sabi niya, papagalingin niya si Janela. Nung una, kala ko may cancer eh. Oo, kasi, oo nga pala, bago yun. Nasa siya, nag-propose siya. Oo, ang dami na kasi. Hindi ko maalala eh. Parang gano'n, nag-propose siya kay Janela. Tapos, biglang gano'n. Tapos, puro may cancer kasi yung... Oo. Kaya kala ko may cancer si Janela. In fairness naman nagulat din tayo dun. Wait lang, ano bang naging sakit niya dun? Hindi siya sakit. Tinaga siya eh, di ba? Ay, shit. Oo nga pala. Ayun, kita mo, ending agad. Ending agad. Sorry. Nandun pa lang. Oh my God. Yun nga parang dun pa lang, hindi mo in-expect. Oo. Ang galing. Akala kasi natin, di ba, may sakit. Mm. Since na dun sila sa hospital na ang daming cancer patients. So, ayun. Hindi ko ina-expect yun. Si Jonathan pala, siya, doktor. Doktor siya. Doktor? Tapos, yun, yung sa bag, tapos biglang may pinakita si Piolo na ulo, pugot na ulo. Tapos yun nag-cut to scene. Bumalik na ulit kay Malyari na agad, di ba? Oo. Ayun, sobrang, doon pa lang, sabi ko, ang weird Parang anong storya yung mangyayari dito. Ano pa ba? Ano yung favorite scene mo dun sa Malyari? Ay, bago pala lahat, kung nandito kayo tapos nakikinig pa kayo, sabi namin kanina, spoiler review. Pag kayo nagalit pa, ba't kayo na-spoil? Ewan ko na lang. Kanina pa kami nagsasabi. Ayun, so ano yung mga favorite scenes mo dun sa film? Ako, favorite ko, yung part na sumayaw si Piolo. Si Father Severino, pati yung mother. Daya, yan yung favorite ko eh. Sabi ko nga ba, paras tayo. Pero ayun, ang ganda kasi, walang script. As in, lang sila, totally na nagsasayawan. Pero yung emotion, yung kung paano nila i-deliver, yung scene na yun, classic eh. Ito, ang galing ni Piolo. Sabi ko, ang galing. Oo, yung reaction niya pa lang eh. Mafe-feel mo. Sobrang galing ni Piolo, umacting talaga. Doon mo malalaman talaga sobrang galing niya. Parang ito kasi yung scene na nalaman tinanggap na ni Piolo pumatay para lang mabuhay yung nanay niya. Para i-save yung mama niya. Malalaman natin bakit siya pumapatay. I-explain natin mamaya. Ito kasing scene na to,
walang script, cinematography lang, camera movement lang. Pero yung makikita mo yung facial expression ni Piolo, yung parang yung sobrang nandidiri siya sa sarili niya pero yet ina-accept. Ginagawa ko to kasi gusto ko mabuhay nanay ko, ganun. Ang galing. Mamas boy daw. Mamas. Pero Mamas boy ba? di, mahal niya nanay niya. Joke lang. Iba ang mamas boy sa Hinasigahan bang? pero ang galing sabi ko ganun lang, walang ano ba yan? Anong sabi nung mayordoma na baile? Ay, magbabale na po kayo. Baile. Yung baile. Yung Yung sa sex baile bomb. Sex bomb pala. Meron ng violin. Yung pala yun. Ang galing, sabi ko, walang script, walang nagsasalita, tas makikita mo lang yung pagka-disgust ni Piolo sa sarili niya. Bakit niya ginagawa to? Bakit? Ayaw niya hindi, against siya sa pagpatay, pero wala siyang magawa. Kasi gusto niya mabuhay yung nanay niya. Add ko lang, bago ko or natin mapanood yung Malyari, parang, ewan ko, kasi nga, since siya yung first serial killer here in the Philippines, and then pare pa siya, meron ako agad the judgment na nainis ako, ano ba yan? Bakit may ganito, ganyan? Binigyan pa ng movie to. Pero okay naman, kasi Akala mo, mabibigyan nga ng parang, yung story niya. Tapos yung pala, hindi siya masama at all. parang niromanticize siya, ganun. Oo, yung parang sabi ko, bakit may movie to? Hindi, ba't sila Jeffrey Dahmer, di ba? Si Ted Bundy. Marami din dun yung sa family, di ba, ng mga pinatay ni Jeffrey Dahmer. Pero anyways, yun nga. Tapos ayun pala, hindi pala siya villain. Ayun nga, at all. Ang galing nito, yung pagkakalatag ng script. Di ba? Yung palang, guys. Kasi parang sa umpisa, hindi kasi ako nagbabasa ng ano ba ta, synopsis, tsaka ang tinandaan ko lang sa Malyari bago siya pinanood is siya yung first serial killer dito sa Pilipinas. Gusto ko talaga blank slate ako, walang expectations. And ayun, ang ganda nung parang mas maganda yung nangyari kasi wala akong ini-expect talaga. Sobrang random nung wala talaga. Tapos ang maganda dito is yung una, 'di ba, parang kala mo ang sama-sama kasi pumapatay. Yung parang sabi ko, ano ba yan? Typical horror story. Oo, typical. Okay, papatay yan. Patayan na naman. Kwento na naman ng history. Tapos yung history ng killer. Tapos yung pala, ang galing. Ang taba talaga ng utak ng Ang akala ko, yung pinakauna, kasi napanood ko yung trailer nung umpisa. Yun lang yung pinanood ko, isang trailer. Tapos, di ba, 3 yung character. Tapos, si Jonathan, si John Ray, tsaka si Severino Malyari, silang, 3. Tapos, ang nakita ko dito, yung parang nag-time travel si Piolo. Tapos, ang akala ko, yung pinakamabait dito yung present kasi gusto niyang pigilan yung pagpatay. Parang, uy, wag ka na pumatay, batukan kita. Parang ganun, kala ko ganun kasimple yung plot. Kasi yun yung parang typical parang yun yung present yung hero, ililigtas mo yung history na wag na pumatay si Malyari, ganun. Wala, ang galing nung pagkakalatag. Oo nga, parang usually kasi 'di ba ang present ang pipigil, ang magliligtas. Parang Back to the Future na. Back to the Future. Yung parang ganun. Tapos yun pala, may twist din. Medyo, parang, natuwa ako dito kasi 3 generation. Tapos, iba't ibang time period. Yung kay Jonathan, yung present. Yung kay John Ray is yung World War. May natuwa pa ka doon. Ano pa ba? Ay, ako naman pala. Sige. Kasi ikaw yung sumasayaw si Piolo, yung favorite scene mo. Ano palang favorite mo? Isa yon yung sumasayaw siya. Madami mga notable. Pwede natin sabihin yung mga notable. Isa sa akin yung kay John Ray, yung gamit niya yung lunchbox camera. Hindi ko alam kung DeVry yun or basta ang galing. Kahit yung quality yata ng film, ewan ko kung ginamit nila ganun yung camera tas shoot yun. Wala, sobrang galing nung nung DOP or
Pag ginamit pang camera, ganun, wala, ang lapit. Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Doon sa sa yung kay John Ray is yung ginamit nila yung word na aswang sa psychological warfare. Ang galing, small detail yon pero nasa history yan ng Pilipinas na makikita mo yung mga patay na tao. Si John Ray pala, sorry. Si John Ray is a documentarist, war documentarist yata siya or journalist yan. Tapos binivideohan niya yung mga namatay doon sa gera. Tapos, ang panakot ng mga dun sa mga kalaban is yung word na aswang na sinasabi nila, may mga aswang dito sa gubat, wag na kayo pumunta. Yan, para matakot yung mga kalaban na hindi na sila para hindi na nila sakupin, para hindi na nila sugurin yung kagubatan. Sabihin nila may aswang dito para matakot yung kalaban. And where in fact, wala maaswang eh. Parang sila yung aswang mismo, sila yung pumapatay ng tao. Tas, yun. Pakinggan nyo, meron kami episode ni El, season 1, El Malamaya, about Philippine mythology. Yun, pakinggan nyo yun. Pwede nyong malaman bakit ginamit yung ganito. Ang galing, small detail lang siya. Yung sa aswang. Tapos, napag-usapan namin ni El yung mga ganun. Bakit ito yung ginagamit na word dati, paano nagkaroon ng kapre, tikbalang, mga ganun. Balikan nyo na lang yun, tapos malalaman nyo bakit ganun yung ganun. Kahit yung musical scoring dun sa yung kanta ng mga soldiers sa World War II, ang galing, ginamit nila. Doon ako natuwa eh. Ano pa yung sa'yo na notable sa'yo? Sa akin yung notable, yung sa part naman ng pangalawang Malyari, si John Ray. Gusto ko yung scene na parang may pinapanood yung mga tao na nagkukumpulan sila. Tuwa sila yung parang, uy ako yan, nandyan tayo na ganito, ganyan. Tapos, parang, syempre ayaw makita yung John Ray, di ba? Ayaw niya makita. Ay, tama ba? Hindi niya pa napapasa. Kumbaga, yung reels. Oo, kasi isasubmit niya, di ba? Oo, sasabit pa lang niya. Wala pa nakakanood. Oo, wala pa nakakanood na tao. Tapos, ayun. Ang weird. Ano nangyari? Yung pagkaharap niya, yung pala, ayun yung mga namatay. Hindi, expected ko yun eh. Parang yung mga tao dun. Ay, ako yan. Nandiyan pala ako. Tapos tumatawa sila. Pero ang galing. Ang galing nung pagkakapull off. Na medyo creepy yun eh. Medyo creepy. Ayun. Ang creepy nung part na yun. So, notable sa akin yung... Tsaka ang galing, yung prosthetics nila, hindi mukhang cheap eh. Oo. Galing. Ano din, yung pinaggastosan eh. Yung kumbaga sila yung namatay, tapos biglang ba't yung si John Ray parang iniisip niya, ba't ko nakikita to, mga ganyan. Ano pa yung sa'yo? May naalala ka pa? Or ako naman, isa pa. Sige, ikaw muna. Isa sa nakita ko dun sa film, ang galing, sobrang nabilib ako sa transition. Yung, andun yung si Jonathan, yung present, tapos biglang may dumaan na bata na nakakumot. Ang galing nung nakakumot. Ang galing na. Sabi ko, ba't may bata na? Yung pala, next na. Galing nung transition. Next scene. Sobrang seamless. Pagkapasok ng bata dun sa frame. Sabi ko, may multo? Biglang nag-iba yung Ang galing nun. Nung scene. Parang, nandun na yung ito yung flashback sa buhay ni Jonathan. Oo. Buhay niya ng tatlo. Kumbaga, ito yung parang main scene nilang tatlo na dun sila
Sa bagay, buhay nga nila Oo. tatlo kasi magkaka-connected sila. Parang doon sila yung nagkita-kita na yun yung parang pare-pareha sila ng scene. And ito yung ang galing nung sa bata, 'di ba pagpasok niya, nakapasok siya doon sa secret room nung nanay. Walang Diyos sa gabi. Walang nagwagan. Diyos sa gabi. Parang ano yun orasyon yun sa mga aswang din. Ang galing sinama nila yun. Oo. Yung parang nagpupunas ng parang langis, ganon. Meron ganon alam ko may ganong orasyon na ano talaga. Ang galing. Small detail yon. Tapos nasisingit nila yung mga ganon. Sobrang galing nung pagkakalapat nung ganon. Kasi kultura yun ng Pilipinas Tapos ayun nga, nakakuha siya nung anting-anting, yung bata, di ba? Oo. Tapos, after nung parang kakalabitin na ni Jonathan yung lola, batang Piolo yun, di ba? Tapos, bigla siyang kinuha ni John Ray, Oo. nakasando. Tapos, yun, parang tinago niya sa gilid. Tapos, biglang dumating si Malyari, naduguan, parang kakapatay lang ng ano. Tapos, yun, ang galing. Ang galing, sobrang... Tapos nandun silang tatlo. Tapos si Jonathan, di pa niya alam yung nangyayari. Tapos si John Ray, yun yung first time niyang... Ma-encounter si Jonathan. Lahat, first time niya nag-astral. Oo. Nag-time travel, astral projection sa panaginip. Na, uy, ano to? Ba't ganun? Nakikita ako. Tapos, na doon yung nalaman niya yung kumot ni Jonathan na dala niya. Tapos ayun ba, yung parang... Nadala niya ba yung kumot? Nadala nga niya. Oo, yung parang hindi pa pinapaniwalaan ng mga tao na nangyayari yun. Kasi nga parang iniisip nila na nababaliw, yung gano'n. Yung sa part na... Ayun yung parang kay JC Santos din. Ano meron kay Hindi ba yung parang sinasabi, hindi naman totoo yun, yung mga ganito, ganyan. Alin? Sa part niya, yung parang kaya niya nga daw mag-time travel. Ang ganda din nun. Ay sinabi niya kay JC? Oo, yung parang, di ba sinabi niya? Ang galing din ni JC Santos Parang, parang nakakaawa siya ganun. Sorry na ako sa dami ng pumapasok. Di sobrang complex din kasi nung plot nung Malyari, pero ito pa ay may manok na. Tumitilaok na. Ito yung natandaan ko sa sa movie. Yung yung nag-kiss sila ni Gloria Diaz. Oo. Sa nanay. Sabi ko, jowa niya ba yun? Biglang may pag-ganun. But lips to lips. Ganun ba dati, no? Pagka... Yan nga ganun ba dati? Parang normal lang yung kiss. Yung custom no? Na Oo. lips to lips. Nanay mo, ili-lips to lips mo. Hindi ako. Baka yun yung iniisip ko baka sa kanila lang or ano. Kasi di ba sobrang conservative dati? Oo. Siguro dinagdag na lang yun, no? Baka. Parang dun malalaman na sobrang mahal niya yung nanay niya. Oo. Yung una, akala ko in love siya sa nanay niya. Parang bago pa yung mga nangyayari. Di ba kasi parang, sabi, about love yung movie. Na siguro parang may pagka-obsessed, sabi ko kala ko baka obsessed to si Piolo sa nanay. Di naman pala, lang pala siya. Wala lang. Parang metaphor lang na ganun kamahal niya yung nanay niya. Oo. Ikaw, ano pa yung naalala mo na notable? Yung mga na tumatak sa'yo? Siguro ako yung yung parang, sa umpisa, wala, gusto ko lang muna sabihin na meron akong hint na parang part si JC Santos dun sa kulto. Tapos yung, sige, anong ayun, hint mo dun sa tapos ayun, yung parang, yung yung parang napansin ko na hindi ko rin makakalimutan yung scene na, yun nga, yung tama yung hinala ko na part pa rin siya nun, yung may nagdadasal-dasal na siya. Yung parang may ritual na ginagawa or, ayun, yung parang... Orasyon, orasyon. Tapos sabi ko, ito. Ito na. Ayun na, part para talaga siya. Saan mo na nalaman? Yung sinabihan siya ni Piolo na na parang sampid ka lang. Oo, yung parang yung sabi ko, tsaka lagi siya nangingialam yung parang,
Di ba, Hindi ko napansin yung lagi siya yung nangangalan. parang, I mean, pala, pinapakilaman niya kasi Oo. pinapahinto niya na ginagaslight niya siya. Hindi naman totoo yun, yung mga ganyan-ganyan eh. Oo nga, no. Di ba? Parang sinasabi niya, ba't ka naniniwala sa mga parang Oo, ganun. yung mga ganun. Dapat, Ay, napansin ko din dito, di ba, may pari sa umpisa. Kila Oo. Jonathan. Woke siya eh. Alam niya yung mga cancel, Oo. yung mga woke, mga ganyan. LGBT. oo. Di ba yung meron nag-confess sa kanya, bakla. Ayun, oo Tawa ako nga. dun eh. Tatawa ako dun eh. Galing Wait pa. lang, ewan ko, gusto ko, pwede Ano ko ba i-add yun? Anin? Parang sa tingin mo ba, siya, necessary yung meron na pumapatay sa present? Or si JC yun, di ba? Oo, si JC yung pumapatay sa present. Kasi di ba parang hinahanap niya kasi yung sisiw. Oo nga Hindi pala. niya alam kung nasan. Pero bakit siya nga pa pumapatay? Pumapatay siya dahil gusto niyang patayin yung mga sa tingin niyang corrupt, yung basura sa lipunan. Di ba ganun siya? Parang medyo magulo yung, ewan ko, yung sa part lang ng sa may bakla or gay. Hindi kasi di ba ang But church against sa homo. Sa bagay. Tapos Oo, parang tama. inaano niya. Tapos nagseminarista siya, di ba? Oo. Kulto siya pero nagano siya. Nagseminarista. Mm-mm. Tapos parang ayun nga yung parang ginagawa niya na Hindi, mission. idol niya ata si Malyar. Idol. Si father. Ang ano niya, idol nila yung pamilya ni JC Santos, yung angkan niya. Sobrang loyal sa tawag dito, family nila Malyari. Tapos it turns out kulto yung ancestral ni JC Santos. Pero si JC Santos, alam ko yung mission niya is bawasan yung masama daw sa mundo. Oo, yun. Gusto niya cleansing Cleansing. ganun yung niya, trip niya sa buhay. So, ayun yung notable para sa akin. Ano pa bang notable? Yung notable pa sa akin yung ayun nga si Gloria Diaz, ang nagalingan ako sa niya, sa pag-acting niya, na lalo na yung parang ang tanda niya na. Ayun. Yung parang part nung kay John Ray, nakita niya na yung lola. Yung sinabi niya, pagod na siya. Oo, pagod na ako. Ayoko na. Gusto ko na lang mamatay. Grabe, nakakaawa siya din, diba? Kasi parang parang wala siyang choice eh. Parang itong mga kulto na to. Pinilit lang siya, di ba, Oo, pinilit lang siya. Parang inuto nga eh. Oo, hindi, di ba nung una, na parang may scene doon, bigla lang siyang nakapasok sa secret room. Tapos nag-oorasyon yung mga katulong kasambahay. Tapos, nakita niya, uy, ano yan? Masama yan. Tapos bigla siyang, wala na. Pinilit na siya. Napilit na siya. Ang isa pa sa aking notable is yung paggamit ng sisiw. Isa siyang symbolical ng Philippine mythology. Kasi dito yung parang doon nagsisimula yung pagiging aswang. May sisiw kang lalabas sa Galing. Sinama nila yung ganung element, yung detail. Sa lang yun, sa books lang yun nababasa yung mga mythology books. Ako din, napapanood ko na yung sa mga... Yung yung kay Erich ba yun? May sisiw ba yung kay Erich? Hindi ko pa napanood yun. Ay, yung kay yung unang aswang, hindi mo pa napanood. Napanood ko na, nakalimutan. Pero nakikita ko yung mga ganong... Ay, yung kay Ding Dong, napanood mo, di ba? Meron dun sisiw. Yung tik-tik. Oo. Meron dun, yun eh. Yung parang ipapakain sa'yo para maging ka. Ang notable, tsaka sa Supernatural. very Filipino eh. Ano yung sabi mong parang na-off ka? Na bigla nilang sinama? Ako, yun. Na-off ako na parang biglang naging manananggal si si Gloria Diaz. Oo, yung parang... biglang ganun. Tapos, yung time na gutom na siya eh. Oo. Tapos eto pa, bukod doon, yung naging werewolf si oo nga. Ba't kasi naging werewolf? Mga weird nun eh. May werewolf. Pero kasi ganun yung aswang na nagpapalit-palit eh. Na sa mythology. Pero ang weird, werewolf eh.
Yung kinain niya yung, di ba, si Gloria Diaz? Hindi niya Hindi kinain. niya ba kinain? Naging abo si Gloria Ay, Diaz. sino yung kinagat niya? Sorry. Yung mga Oo nga. Oo nga pala, Kasi kinagat niya. ikaw kididap niyo si Kasi gusto niya nga pala matapos. Yung parang, Ay, oo. pinapapili kasi, Oo di ba, nga. dapat si Elise that continue yung ano. Hindi, ayaw din ni Elise. Oo, pero yun nga, Pero parang wala siyang siya choice. Oo, wala siyang choice na kasi 'di ba parang yung mga katulong itong kulto na to, yung mga kulto. Para continue yung tradition nila na mabuhay sila, bumata, ganyan, tuloy-tuloy lang. Gusto nilang pumatay pa para mabuhay yung sisiw. Oo. Sisiw. Kasi Kaso yung pagod na nga si Gloria Diaz. So, pagod na siya. yung way lang is ipasa. Oo, ipasa. Tapos kinidnap si Elise. Oo, yun. Kinidnap pala si Elise. Para yun yung leverage nila kay John Ray na pag di mo gagawin to, papatay namin tong sawa mo. Ganun, di ba? Tapos si Elise, dito maawa kay Elise kasi maanak sila, di ba? Oo, yun pa sinacrifice. Tapos parang tinanggap niya na, akin na lang sisiw para mabuhay yung anak. Di ba? Ganun na niya. Tapos si Piolo, yung si John Ray. Kaya gusto mo si John Ray. Oo, kasi nga. Siya yung gustong mag-end. Nag-sacrifice. Oo, mag-end para ng curse. Para yung curse. Tapos, yun nga yung parang, imbes na si Elise yung kukuha ng sisiw, si Piolo yung kumuha. Tapos ang unang ginawa ni Piolo, pinagpapatay niya yung yung mga kulto. Para, syempre, sa kanya na lang ma-end yung curse. Ang sacrifice niya, hindi niya makikita yung anak niya. Oo. Kasi, kailangan pumatay, di ba? Para siya mabuhay, parang, anong tawag doon? Para ma-continue yung yung pagiging maligno niya. Ayun. Yun yung maganda yun. Magandang scene yun. Ito. Last na, yung parang kung paano nila sinimulan yung opening, yung pinakita ni Piolo yung pugot na ulo. Ganun din nila tinapos. Doon yung medyo maganda. Ano tawag yung cliff? Hindi ko alam eh. Hindi siya cliffhanger eh. Parang teaser ba? Teaser. Binalik nila parang... parang juxtapose na, ito pala yung kasi dun sa parang unang scene, di ba si Jonathan mabait? Oo. Tapos makita mo dun sa panaginip parang, ba't siya pumatay? Ganun, di ba? Tapos yung pala totoo. Na parang akala mo siya yung dun. Oo, parang lunatic na siya na, ba't ka nabungugot ng ulo? Tapos nagalit, natakot nga si Janela. Ito yung sa present, di ba? Tapos ang weird din. Medyo din, ewan ko, na-off din ako parang biglang si Janela na, in-accept na lang na ganun. Hindi. Ang ganda rin nung ginawa ni Janela. Maganda ba yun for you? Sa akin maganda kasi ayaw niya mag-anak eh. Nabuhay lang siya. Tsaka ang weird, bakit naaalala niya, no? Ewan ko, sa kanya. Hindi, si John Ray naalala niya. Sa bagay. Feeling ko yung dun sa nanay ni Piolo. Ng memories, ganun. Oo, baka ganun nung una. Pero di ba nung tumanda siya, alam niya na yung ginagawa niya. Kasi wala na. Yun nga, parang medyo magulo lang din yung part na yun. Or kasi di ba pagtaas niya kumain, nakatulog siya. Ganun yung nangyayari. Parang siya. Di niya alam yung nangyayari. Pero yung yung kay Janela, ang ganda rin nung ginawa niya. Ayaw niya mag-anak, ayaw niya magpakasal. Ayaw niya i-continue yung bakit ako gagawa ng generation ng monster. ng aswang. Tapos, ayun nga, parang ang ending is selfish pa rin. Selfish siya. Ayun, parang, ayun yun, ewan ko, parang medyo may downside na okay na nga eh. Dahil kay John Ray. Kasi nga, niligtas niya. Hindi, ito kasi yung may choice si Piolo, di ba? Parang mamamatay si Janela kung hindi niya kukunin yung sisiw. Dahil sa pagmamahal. Yun yung line na yun? Sumpa ba ang magmahal? Parang gano'n. Parang gano'n. Yung thought. Parang gano'n. Nakaganon na siya kay John Ray. Nakaganon yung itak eh. Sa tingin mo, maganda yung ending na yun. Akin, unusual siya eh. Mas maganda yung gusto kong ganun eh.
Kesa yung happy-happy, kesa yung may namatay or Sabagay. ano. Iba yun eh. Mm. Tapos parang yung mata ni Piolo sa huli, ano eh, medyo sinister vibes na ano eh. Oo nga, kasi Ganun siya. usually ang ine-expect na totoo na masaya, Mm. merong magandang ending. Mm. Tapos yung pala, iba yung naisip ng... Iba. Tapos parang, yun nga, tinanong ni Piolo, sumpa daw ba magmahal? Kung ikaw ba, mapunta ka sa point, yung kay Piolo kunwari, mamamatay na yung mahal mo na gano'n, saksak ni JC Santos. Grabe. Ganon. Tapos, alam mo yung way, paano siya mabubuhay. Yun lang yung way. Anong gagawin mo? Hindi ba maano yun? Magpapaganon ka rin, sumpa ba? Kasi di ba ang ginawa ni Piolo doon, dinig up niya yung bangkay ni John Ray. Kasi si John Ray nandun sa kanya yung sisiw. Tapos para mabuhay kailangan niya ng sisiw. Ikaw? Siyempre, kahit, ewan ko, hindi ko gagawin yun. Yung parang isi-save. Hayaan mo lang siya mamatay. I mean, para din naman sa kanya yun. Gusto ko pa rin, mayroon akong peace of mind. Or parang iisipin ko pa rin kung ano yung tama. Kasi, ayokong maging selfish. Selfish ba ang tawag sa ganun? Hindi ba selfish yun? Hindi, kung kayo lang nakakaalam. Selfish pa rin. Kasi madadami. Papatay ako ng tao. Kunwari, para mabuhay yung taong Oo mahal. nga, papatay diba? Parang, patay pa rin siya. ang iniisip Pero ang ko papatayin mo, makorap. Kasi yun yung ano niya diba? Oo. Korap, mga magnanakaw, mga masasamang tao. Siyempre, hindi ko pa rin gagawin yun. Hindi mo pa rin gagawin. Hindi. Ba't ikaw? Possibly. Kunwari ikaw, kung yung nasa mo. Pag ikaw, Hindi kasi diba, parang sinayang mo hindi sa bagay. Ang hirap, no? Selfish yun eh. Yung move na yun eh. Iba, kung ipuput mo siya sa perspective ng mabubuhay ka ng pumapatay ng Corrupt. ng hindi na dapat mabuhay. Ikaw ba? Diba, yung bigat niya, iba. Kasi kung sasabihin mo lang papatay ka ng tao pero ng walang reason. Killing is not Hindi the naman talaga solution. tama yun, oo. Hindi naman talaga tama yun. It's never the solution. Hindi nga siya tama. Ako, hindi ko gagawin. Hindi mo talaga gagawin. Wala, inaano ko lang. Tinitignan ko pero lang. ikaw nga, kunwari. Hindi ko rin gagawin, papatay ka eh. Kaso mamamatay yung si Janela pag ano. Wala siyang magagawa. Wala. Kaya sana mo, ihahan ka Yung parang pa rin. mabubuhay ka ng masusuka na lang sa sa Tsaka pagkatao parang mo. papahirapan mo din, kunwari si Janela yung girlfriend mo. Papahirapan mo lang din siya. Kasi nasa kanya yung sumpa eh. Ay, Hindi sa kanya. Nasa kay kanya. Piolo. Ay, Nilipat nga pala, nga, kay diba? Janela nga pala. Tapos si Siya Piolo pa rin yung papakain. diba? Si Piolo pala yung mamamatay. Si Jonathan. Kasi si Malyari namatay. Oo. Unless hindi malaman. Tapos mamamatay na lang si Janela pag di siya nakakain. Yun nga, yung parang siya nga din magsasuffer. Nga Si pala, Janela no? pa rin magsasuffer. Ayoko na din magsuffer. Hindi, pero may anak sila. May anak ba sila? Oo, buntis siya. Buntis ba siya? Oo. Buntis siya, di ba? Hindi siya buntis. Si Elise yung buntis. Si Elise yun. Si Jandre. Kasi kung mabuntis pa siya dun, sobrang bigat ng decision nun. Yan Papatayin nga mo eh. yung anak mo. Kaya nga favorite ko si Jandre. Mabait si John Ray. Be like John Ray. Nakakainis tong si Jonathan. Hindi, ang ganda rin kasi nung ang ginawa niyang motive is parang naging vigilante siya. Na patayin ko yung mga corrupt, mga ganun, mga masasama. Na iba yung niya, approach niya. Sinabi niya ba na Yun yung sinabi nung maliit na bata eh. talaga? Yung mag-anak ni JC Santos. Oo. Diba? Sa dulo. Parang, handa na, papatayin na tayo ng parang ganun yung sote. Pero yun, okay yung nila, advocacy nila. Sa kanila. Kasi sila, mababawasan nga yung yung salot na Pero baka
ma-overjudge naman nila. Yun yung mahirap. Kasi may power ka eh. Baka iba-iba na yung patayin mo. Sa akin, all throughout, maganda ending. Gusto ko yung maganda ending. naman. Kasi hindi siya yung typical na happy ending. Si Janela lang yung social na na may sisiw. Social na. May sisiw. Na maligno. Na parang magpapahanda. Naka-shades. Ganun siya eh. Yun nga yung sabi ko, ba't aware siya, di ba? Sa dulo. Yun din, parang ang weird lang nun. Yun yung parang plot hole. Pero yun nga yung naisip natin yung sa nanay, di ba? Pinapatulog siya or after nung Ano pa ba? Yun nga, parang ang ganda nung movie. Ako din. Kung may time kayo manood, ayan, manood kayo sa MMFF. Stream Malyari. Kala mo meron na. Hindi, joke lang. Yan sa MMFF, sobrang solid. Hindi talo yung pera nyo. Sobrang sulit. Ang gusto ko dito, dahil nabigyan siya ng chance, sana yung mga next film, tapos bigyan din siya ng chance ng iba't ibang mag-produce para ma-amplify yung talent ba. Tsaka ang ganda, ang daming magaling dito eh. Daming magaling sa Pilipinas kung tutusin. Tas pag napondohan pa ng ganong kalupit, kayang-kaya talaga ng quality films talaga. Ayun. Tsaka please do support local or Filipino films. Lalo na bumabalik na tayo sa normal. Pati mga teatro. Theater. Yan. Kasi naman marami pang, feeling ko, lalo na ngayon 2024 madami ng mas aabangan na films or series. So, ngayon, unti-unti nga nang nabubuhay yung cinema. Sabi nga sa MMF awarding. Oo, totoo. So, ayun guys. Ito, last. Ito yung isa sa yung metaphors na nakita ko. Yung parang meron silang santo doon na ginagaya. Tapos yung si Severino Malyari, ganun din yung suot. Parang reaper. Na, parang mantutubos ng mga ganun. Yung papatay talaga. Parang inano nila sa santo. Ang galing. Parang isang detail din, small detail na ginamit nila doon sa film. Tapos yung yung pagpatay ni Malyari. Yung parang classic horror na, yung ginawa. Tatagain. Yung mga ganun. Di ba ganun yung mga classic horror? Parang, mga taga-taga na. Hindi siya professional killer. Manjak lang. Di ba parang ganun yung nangyari? Pero ang galing. So, yun. Ano ba? Wala naman na. Ikaw ba, may naisip ka pa? Wala. Dadagdag? Overall? Wala na. Wala. Yun lang. Sana more on finokus na lang sa psychology or thriller. Ay, hindi mo pa na. Hindi pa ba? Yan, sige. Ako, overall, sana na-focus na lang mismo dun. I mean, yung genre, sana naging na lang, psychological or thriller. Instead of horror film. Parang ayun nga, medyo off yung yung part ng nananakot. Though naman, understandable kasi nga, sabi nga, para mabigyan din ng highlight yung mga namatay or pinatay. Ewan ko, para na sa akin, para mas maging maganda yung movie, yung flow. Ayun, ikaw ba? Ayun, sa akin overall, yung sinabi ko kanina, maganda lahat ng lighting lahat. Yung lang. Cinematography. Oo. Sobrang galing ng cinematography. Lalo yung transition, talagang galing. Galing nun. Yung sa lang, jump scares medyo Oo. Okay. Ganun lang. Pero ang ganda. Ganda siya, ganda. Sulit. Number one. Di ba ganun sana? Number one. Baka magkaroon ka na sayang pag sa Mega Mall sana tayo. Ito pala. Kunwari, sa Mega Mall, ikaw yung napili. Doon sa Ano masasabi mo sa Malyari?
Ang masasabi ko sa 8 out of 10. Hindi, joke. Pwede Hindi. ba sabihin yung baka? Baka hindi ka pipiliin pag ganun. Hindi ka pipili. Hindi ba lang ako pipiliin? 8 out of 10 lang. Huwag na piliin yan. Hindi 100. No. Ako ang sasabihin ko, yun nga, ang ganda ng flow ng story din. Kasi yung transition and yung twist. Sabi nga ni Audrey mas watch daw mo. Kasi nabigyan Na-expose. Oo. May exposure sa sa Mega Mall. Tapos siya, ang tawag dito, yun nga, yung unexpected din. Oo nga eh. Di ba parang, hindi siya yun nga, hindi kasi siya yung typical killing something na. Yung kala mo, mahuhulaan mo yung plot sa umpisa, tapos iba-iba. Iba-iba. Ganun siya ka-complex. Ganun ka-complex yung pagkakasulat. Ikaw, anong sasabi mo kunwari ikaw yan may exposure? Number one. Para mapili lang dun sa... Number one. Hindi ko nakain yung popcorn ko. My God. Sobrang takot. Masasabi ko din sobrang taba ng utak ng writer talaga. Na ang galing, sobrang challenging nung pagsusulat. Kasi siya sobrang unconventional. Hindi mo siya makikita sa typical movie, horror film ng Filipino. Na ang tataba, ang daming aspects doon na ang hirap ipagsama-sama. Yung sinabi ko kanina sa umpisa. Ayan. Sana makuha ko sa Mega Mall. Sana, reshare mo naman, Piolo. Papa P. Papa P. Ayun, siguro yun na yung review namin. So, yung panoorin nyo na lang, sobrang ganda talaga. Malay nyo, meron kayong ibang point of view. Comment din kayo. Or baka makakuha din kayo ng Lagay ako dito ng anong favorite part nyo, mga kasisiw sa Makasisiw. Mga kasisiw. Sisiw kasi yung di ba? Oo. Favorite part nyo sa Malyari. Tapos ilagay nyo sa Spotify. Yung comment. Yan. Tapos babasahin natin yan sa next episode. Or, pwede pala, no? Tawag dito, mag-comment sila sa itong episode na to. Tapos, babasahin ko siya sa next episode. Pwede. Di ba? Para maganda. Kung gusto nyo mabasa yung comment nyo, feeling ko mga 3 lang or baka isa lang mag-comment. Sige, babasahin natin yan. Ganun siya. Hindi ko alam kung saan pwede maglagay. Siguro, baka sa Spotify kasi may characters lang na konti. Sa Facebook. Sa Facebook. Comment kayo dun sa Facebook post nito ng episode na to. Tapos, yun, babasahin namin siya sa next episode. Parang feedback kung anong favorite episode nyo. So, yun. So, feel free to follow us on sorry. So, yun, siguro natatapos yung review namin ni Yula sa movie na Malyari. And feel free to follow Dina the Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, and X ba? Twitter na sabi ko na. X na, di ba? Yan. Tapos, meron na rin kaming merch. Merch ng Dina the Drawing Podcast. Kakolab natin si Ken Zero Art, isang TikTok superstar at sobrang solid na artist. Siya yung season 1 nating kakolab sa ating merch, and malapit na yung season 2 na merch. So, abangan nyo kung sino yung artist na kakolab natin. And yun, keep supporting local scene, keep supporting local art, and keep supporting sa lahat ng mga creatives dito sa buong mundo. Yun. And ikaw, may sinasabi ka ba na iba? Na Ako please do continue listening to his podcast, yung Dina the Drawing. Kasi naman, marami ding na bibigyan ng opportunities or chances yung mga iba't ibang co-artist niya or yung typical na topics lang na pwedeng pag-usapan. Kasi may sense naman talaga. May maganda naman kasi talaga yung podcast. Ay, tapos pala, di ba na-announce ko yung parang gagawa kong Google Form. Ayun. Pwede mo sabihin. Sige, so, sabihin mo yan, yung mga... Ayun, parang merong
meron siyang plano, si Allen, na gagawa siya ng Google form and then pwedeng niyong ilagay. Anonymously naman sila dito. Pwedeng anonymous, pwedeng magpakilala kung anong trip nyo. Ayun, Okay yung lang. parang yung mga drawing niyo sa buhay. Yung mga gusto nyo i-manifest Oo. sa ngayong 2024, tas kukulayan anytime kung kailan nyo gusto. Yan. Ayun. Ayun, yun lang siguro. Tapos Happy New Year, guys. Happy And New Year, guys! sana maganda yung pagpasok ng taon nyo. Ayan. Salamat ulit sa lahat ng sumuporta last year and keep supporting sa lahat ng mga podcasters dito sa Philippines. Yun lang. Ayun, thank you guys. Bye. Bye.